halimbawa, naka-receive na ba kayo ng notification yung nasa likod natin? O kung naka-receive na kayo, ibig sabihin lang yan ay pansin na kayo ni Meta or pansin na kayo ni Facebook. Kaya ang dapat nyo gawin ay sundin nyo kung ano yung mga iniuutos ni Facebook. Okay? So, mayroong mga nakasulat dyan sa likod or mga tips kung paano magtuloy-tuloy yung pag-improve ng ating channel. Sabi dyan, na-receive ko kasi itong notification na to ngayong araw lang. Kaya gusto kong i-share sa inyo para kahit paano mayroon din kayong kaalaman about dito. Sabi dyan, nice work keeping up the momentum. So, kung mapapansin nyo guys, mayroong comment dyan ng isang viewers natin. Yun nag-catch up sa ni Facebook. Kaya nagkaroon tayo ng tips na ganito. So, basahin natin yung mga nandyan. Tips on stay on track. Tip on stay on track. So, ayan. Basahin natin yung isa-isahin natin yan para at least alam nyo rin kung ano ba yung mga ibig sabihin dyan sa mga hindi pa nakakaalam para magkaroon kayo ng ideas. Ako, sa palagay ko, kaya ako nagkaroon ng ganitong notification dahil medyo hindi tayo nakapag-upload but buti na lang kahit hindi tayo nakapag-upload, hindi tayo nakapag-live, ay pansin pa rin tayo ni Facebook dahil meron tayong mga videos again na tuloy-tuloy pinapanood ng mga viewers natin. Yun ang importante. Doon tayo nakakahugot ng views sa mga videos na upload natin. Hindi lang sa ngayon, yung mga nakarampang upload natin. Okay? So, sabi dyan, mix things up with reels, stories, and live videos to connect with your audience in different ways. So, in-encourage tayo ni Facebook na kailangan talaga is mag-upload tayo sa reels, sa stories natin, mag-post din tayo kahit mga picture lang, ganyan. Then, kailangan meron tayong live videos. Kasi yun yung paraan guys, halimbawa, kumpleto yung requirements na sinusunod natin kay Facebook, nag-upload tayo, sa Reels nag-upload tayo ng long form video, nag-post tayo sa stories natin, di ba? Kailangan nagpo-post din tayo. Kumpleto yan, even sa text, kailangan magpo-post din tayo ng mga text lang. At importante syempre yung live, kailangan mag-live tayo kasi isang paraan, ganito lang naman yung paraan para makilala tayo sa mundo ng Facebook at sa mundo ng pagiging content creator. Hindi lang dito sa Facebook, maging sa YouTube. Sa lahat ng mga channel natin or mga account natin, mayroong TikTok, ganun. So, kailangan alam natin kung paano may kipag-communicate sa ating mga audience, okay? Kung mayroon tayong upload sa Reels, magkakaroon ng views yan. Kung mayroon tayong post sa ating story, magkakaroon din ng mga views yung mga picture natin, merong tumitingin dyan, ang live videos importante, di ba? Yung yung long form video kailangan po so hindi mawawala para meron po tayong iba't ibang klaseng paraan paano magkakaroon ng communication sa mga viewers natin or sa audience natin, okay? So, sabi dyan sa pangalawa, ayan, meron siyaan, basahin ko na lang dito kasi meron akong nakanote. Create original content for the most distribution. Yes, importante po talaga. Again, pagdating po sa original content, iwasan po natin na gumamit ng videos ng iba. Para sure tayo na hindi magkaroon ng policy issues, hindi magkaroon ng restriction, or hindi tayo makopyright. Again, yung sa music po, iwasan po natin yan, lalo na tayo hindi pa mga monetize. Mas importante po na walang music, original po talaga. Okay? So, importante po, kaya kailangan take note po natin yan. Tapos, yung sunod, sabi dyan, comment other creators' content to show, support, and build community. Okay? So, comment on other creators' content. So, sinasuggest or ina-advise ni Facebook na mag-comment tayo sa ibang mga creators. So, ibig sabihin dito yung pakikipag-engage po natin sa ibang creator. Okay, yun po yung sinasuggest niya or itinuturo sa atin para magkaroon ng views or para magkaroon tayo ng distribution po dun sa videos ng iba. At the same time, pwede rin silang bumalik sa atin. So, yun po ang iniuutos ni Facebook sa atin. Kaya kailangan po gawin din natin makipag-engage sa ibang mga content creator. Okay? Tapos next naman, sabi dyan, ask question or create polls to learn about your audience and spark discussion. So, mas magandang tricks yung ganito, yung magtatanong ka palagi. Halimbawa, di ba during live, kapag halimbawa nag-live ako tapos merong mga audience dyan, merong mga viewers, kung ikaw ay audience is sobrang supportive ka or
gusto mo talaga humaba yung discussion, malaki yung chance na magtanong-tanong ka para support mo na rin doon sa nagla-live. Or even sa mga post po natin, meron tayong, halimbawa, nag-post tayo ng text. So, yung text na ipopost natin, mas maganda kung mayroong tanong. Or tanong yung ipopost natin kasi may possible na sagot yan. Okay? Mas madaling masasagot or mas madaling makakapag-comment yung mga viewers natin. So, ganun po. Tayo yung mag-start. Start natin sa question. Mag-ask tayo ng question, ganyan, para alam ng mga audience kung ano yung i-comment nila, alam ng mga audience kung ano yung sasagot nila dahil mayroong idea na ibinigay ka. Okay? And then, pinaka-last, ayan, respond to comment on your post to keep the conversation. So, ito yung kailangan talaga natin sundin or madalas kailangan ganito din po yung gawin natin, lalo na araw-araw sa mga post natin. Kailangan po yung mga nagko-comment po sa mga videos natin, mag-response po tayo, mag-reply po tayo doon sa mga comment nila. Kailangan mag-react tayo doon. Sabi dito, respond to comment on your post to keep the conversation going. Yes po, tayo po talaga. Kasi kung hindi tayo mag-reply doon sa mga comment ng mga viewers natin, parang hindi na mag-notify sa kanila. Halimbawa, nag-reply ka doon, mag-notify na, nag-comment ka doon nag-comment ka dun sa comment niya, so mag-notify, may chance na i-click niya yun, then mapupunta yan sa videos mo. Ganon yung kalakaran dito po sa mundo ng Facebook. Kaya maraming mga bagay na kailangan nating aralin at sana tayong lahat ay patuloy lang sa pagpo-post ng videos, pag-live, maging sa Reels, mag-upload tayo tapos sa in-stream ads. Ganun po yung work natin dito kay Facebook. Kailangan po lahat po masusunod. Kasi habang tumatagal, habang nagsisipag tayo, ay mayroong mga appreciation na sinisend si Facebook sa atin, yung mga notification, kinukongratulate niya tayo. So isang paraan din yan, ibig sabihin ay nakikilala or napapalawak na yung audience sa mga videos mo. Okay? So ayun lang guys, sana mayroong kayong nakuha again sa video ito. See you for the next video. At kung mayroon kayong mga katanungan, subukan nyo lang mag-comment sa comment section at susubukan natin sagutin lahat ng mga katanungan nyo. Abot po sa ating kayang sagutin. Okay? So, ayun lang guys. Maraming salamat again. See you for the next video. Bye everyone!